Guys, may bisita po kami ganito galing sa... Ano saan nga galing? Sa Dubai? Sa Al-Wasl Road 4. Al-Wasl Road. Gumagawa kasi ako ng content sa social media. Okay lang po ba masama kayo sa content ko? Okay lang. Introduce ka lang ng sarili mo. Tapos saan kayo sa Pilipinas? Okay. Tapos magtatanong ako. Buong pangalan ko? Hindi, pangalan lang. Kahit na palayo. Ako si Nining Tigulo. Nagtatrabaho ako sa Al-Wasl Road 4 dito sa Dubai. At taga Zamboanga, Sibugay. Pero ang nasawa ko ay taga San Andres, Quezon Province. Halimbawa po, mama, bigyan kayo ng chance na manalo ng 1 million dirham. Ano pong gagawin niyo doon sa pera at bakit? Ang laki nun. Ay di syempre, alam mo naman may pamilya tayo, gagawin ko doon syempre una-una sa pamilya. Tapos syempre, di ba sinasabi i-share siguro ang iba, i-share natin sa iba, no? Siyempre gano'n naman ako pag may biyaya ka, kailangan mong i-share sa iba. Pero unahin muna natin pamilya natin. Siyempre, siguro laki na nun sobrang laki nun para sa akin. So, ano pong bakit i-share nyo ang iba sa iba? Ibang tao? Siyempre, i-share ko lang yon doon sa mga tao na alam kong walang-wala din. Na siyempre alam ko kung paano maghirap, gano'n, kung paano ang paghihirap ng tao, siyempre lalo na sa atin sa Pilipinas, no? Ang marami doon is yung talagang as in walang-wala, mga taga-bundok, gano'n. Siguro isi-share ko din yon. Pero siyempre piliin ko siyempre yung walang-wala, no? Hindi ko bibigyan yung mga meron. Di ba? Siyempre isi-share ko yon kasi biyaya yon. Kumbaga, biyaya yon na nagmumula sa Panginoon. Pero mo yan, laki niyang bagay na yun, Kaya, ibig sabihin kung ako may makapanalo ng gano'n, maswerte na yun. Tapos yung may iwan sa pamilya niya po? Siyempre, sa pamilya ko. Siyempre, unahin ko muna pamilya ko, Di ba? Pamilya, first pamilya talaga. Yan, pamilya, mga anak ko. Siyempre, pamilya ko, magulang ko, kapatid ko, gano'n. Bago doon sa iba. Ilan taon na po pala kayong OFW dito sa Dubai? Ay, ako 4 na taon na. Pero dati, nag-Saudi ako. Galing po kayo ng Saudi? Galing ako sa Saudi bago ako dito nag-Dubai. Kinuha ko ng kapatid ko. Ano naman po yung mga challenge na naharap nyo before? Tapos, naharap na mga challenges na... Bago ko nagpunta dito? Hindi, naharap nyo dito bilang isang OFW? Dito? Siyempre, pag minsan, lalo ako may kasama ako sa bahay mahirap kaya makisama, kaya nga iba-ibang lahi, no? Hindi ibang lahi ang kasama ko, Pilipino din. Pero siyempre nauna siya sa akin. Alam mo, hindi naman natin maiwasan yan na kumbaga pag minsan kaya nga, di ba, ang pag-abroad is sakripisyo yan. Tama. Dito swerte ka, makakuha ka ng amo mo na mabait. Pero pag minsan sakripisyo mo din yung kasama mo sa bahay. Tapos yung amo mo pag minsan. Kaya pag minsan sinasabi lang na ang OFW ganito, mayaman ka na, hindi totoo yan. Nagsisikap lang din ang OFW magtrabaho dito. Pero hindi nila alam kung paano ang nararanasan, di ba? Alam nyo, bago ako diyan sa amin, diyan sa aking amo, no? Siyempre may kasama na ako. Pag minsan pinagsusungitan ako, pero ang naitatanim ko sa isip ko lagi is yung pamilya ko. Na kaya ako nandito, magtatrabaho ako, hindi ako makikipag-away. Kaya pakumbaba ang kailangan. Kaya talaga may sacrifice ka. Makakarinig ka sa amo mo, sisigawan ka kahit wala kang... Naranasan ko yan, na parang bata ka, nasisigawan ka. Pero okay lang yun kasi syempre, iniisip mo, kaya nandito ka, magtatrabaho ka. Hindi ka yung susuko ka kaagad-agad. Syempre, kaya nandito ka, magtrabaho ka para sa pamilya, di ba? Tama ba? Kaya, titiisin mo ang lahat. Pag titiisin, hindi yung, abroad na siya, mayaman na siya. Sabi lang nila yun. Di ba? Kaya, hindi biro ang abroad. Mahirap, may nararanasan din talagang sobrang hirap. Yan ang experience ko dito sa pag-ano-ano. Pero maswerte pa rin ako. Maswerte pa rin ako kasi, hindi naman may mga, syempre sa mga naririnig natin, maraming amo na nananakit sa katulong. Pero ako maswerte ako kasi hindi naman gano'n ang amo ko. Okay po. Ano po yung may advice niya sa mga bago pa lang na OFW dito, tapos sa mga nagbabalak na mga gusto pa lang maging OFW? Nagbabalak. Ang sa akin naman, walang problema na magbalak dahil lahat tayo ganon. Ako din ganon. Noon magbalak ako na mag-OFW,
sabi nila, marami ako naririnig na, hindi ka lalo agency ako eh. Hindi ka matatanggap kasi syempre, yung katawan mo ganito, hindi ka makakapasa sa medical. Pero hindi ako nakinig doon. Ang inaano ko yung sarili ko. Ba't ako makinig sa kanila? Ang inaano ko, na kung papaano ako makapasa doon, paano ko lahat na requirements, ano ko siyempre pag agency, lahat ng requirements, no? Tapos awa naman ng Diyos is nakapasa naman ako sa medical, fit to work naman ako. Tapos yung mga nag-uumpisa pa lang ang payo ko is hindi yung kayo ay yung gagaya-gaya, no? Kasi merong, mayaman din si kapitbahay dahil sa pag-abroad, gagaya din ako. Pero pag yun ang iyong mindset, pagdating mo sa abroad, iba't iba ang amo. Merong amo na pag minsan hindi ka siswelduhan, na delay. Pag minsan hindi ka makakain dahil sa sobrang trabaho, susuko ka na kaagad doon sa isang araw lang. Dahil bakit? Kasi ang mindset mo iba yung parang gagaya-gaya ka lang. Pero kung ang mindset mo para sa pamilya mo, kahit ka pa magbago ka, yung halimbawa, yun ang mga nagbabalak pa lang, kailangan i-focus mo na. Kaya mag-abroad ako para sa pamilya ko. Dahil kung ano man ang hirap na maranasan mo sa amo mo, makakayanan mo ng lahat. Dahil, syempre, ang isip mo, yung sa pamilya mo, para ito sa pamilya ko. Hindi yung inggit, di ba? Kasi pag inggit, madali kang ayaw ko na, ganun pala. O, di ba? So, kung na ako doon sa kaunti lang na hindi ka pinakain, hindi mo maiwasan yun. Dito sa abroad talagang ganun yun, lalo sa katulad na yung katulong lang, mararanasan mo talaga yan, yung gutom, pagod, puyat, hindi yan talaga, kasama yan talaga sa lahat na yung sa katulong, kasama yan. Kaya huwag kang maniwala na pag may katulong, kahit pa sabing gaano kabait ang amo mo, lahat yan maranasan mo. Kaya yun lang ang payo ko, lakas ng loob, yan talaga ang una-una. Lakas ng loob, tibay ng loob. Kailangan merong kanong puhunan. Pag wala ka nun, sabi pa nila sa Bisaya is, hugot. Hugot ng, yung higpit ng sinturon. Kailangan merong kanon. Kasi kung wala ka nun, ay nako, ewan. Counting wala ka na. Di ba? Bibigay ka na. Kaya, yan talaga. Pero yung tibay ng dibdib. Talagang kailangan merong kanon. At pasensya. Yung mahabang pasensya, lalo't may kasama ka sa bahay, yan talaga ang the best. Number 1 yun. Oo. Yung mahaba ang pasensya mo. Huwag mong pansinin kung may kasama ka man sa bahay. Isipin mo, hindi sila yung pinunta mo dito. No? Ang isipin mo, ang pinunta mo is trabaho. Kaya huwag mong pansinin sila. Kung ikaw man, halimbawa sisigawan, ganun, siyempre, pakumbaba. Wala namang mawawala sa iyo kung magpakumbaba ka, no? Ganun lang. Kasi, para kang gusto mo talaga magtagumpay. Ganun talaga lahat. Hindi yung, kasi marami din ako nababalitaan na, umuwi na lang sa Pinas. Kasi hindi nila kaya yun eh. Yun, mahina yung kanilang mga noon. Baga, yun nga, yung sabi ko nga na, inggit-inggit lang, ay wala talaga yan. Pero kung yung mindset mo para sa pamilya mo, kaya nagtrabaho ka, talagang, kumbaga, meron kayong, hindi ako susuko. Dahil ito para sa pamilya ko, ganun. Diba? Thank you po. Ang kapaganda ng sagot. Thank you.